The Forgotten Chef King. Kabanata 17. Mula simula hanggang sa huli, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Chef Marcus Ashford. At sa mismong sandaling iyon, malamig niyang sinabi kay Charles Preston. Bata, mali ang pagkopya mo. Hindi niya man lang inalintana na mas matanda sa kanya si Charles ng 5 taon. Ngunit ang malamig na tingin na may halong pangungutya ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ni Charles. Marcus Ashford, ano bang ibig mong sabihin? Sigaw nito, nanginginig sa inis. Ngunit imbes na sagutin siya, lumingon si Marcus kay Caroline Portman. Auntie, ano sa tingin mo ang kulang sa lasa ng putaheng ito? Napatigil si Caroline. Anong masasabi niya tungkol sa pagkain gayong isa siyang pasyente ng anorexia? Subalit dahil siya mismo ang tinanong, nag-isip siya ng mabuti, at nang dama ko ang tingin niya sa nilutong talong, may alinlangan man ay marahan niyang binigkas. Kung ako ang tatanungin, kulang ito sa lasa ng mismong talong. Ngumiti si Marcus. Iyon ang mismong susi. 9 na araw na ang nakalipas nang tanungin niya si Caroline kung ano ang pinakagusto niyang kainin bago pa siya tamaan ng anorexia. Sinabi nitong paborito niya ang talong, kaya't doon siya nagpasya, gagawa siya ng palas eggplant, isang ulam na hindi lang basta malasa, kundi may kakayahang muling magpagising ng isang panlasa na matagal nang natulog. Samantala, nagmamadaling sumabat si Charles. Miss Portman, sa Dream of the Red Mansions, nang tikman ni Lola Leo ang putaheng ito, wala siyang nalasahan na lasa ng talong. Ganun talaga ang orihinal na luto. Natawa si Marcus. Isang ulam na tinawag na talong, pero walang lasa ng talong. Bakit pa ito tinawag na ganon? Hindi makasagot si Charles, namula na lamang ang kanyang mukha. Doon na siya tinulungan ni Carl Harrington. Ano bang dami ng sinasabi? Ang mahalaga, masarap ang pagkain. Mabilis ang tugon ni Marcus, malamig at puno ng yabang. Oo nga, pero paano mo masasabing masarap kung hindi mo alam kung paano ito gawing tunay na perpekto? Galit na galit si Carl. Sinabi ni Auntie na masarap ang niluto namin, tapos sasabihin mong walang kwenta. Tahimik at diretso ang sagot ni Marcus. Sinabi niyang masarap dahil hindi pa niya natitikman ang niluto ko. Tahimik ang lahat. Ang kumpiyansa sa boses ni Marcus ay hindi kay abangan lamang kundi matibay na paninindigan. Hindi niya pinansin ang galit ni na Carl at Charles, bagkus ay ibinaling ang kanyang tingin kay Sophie Bridgeton, na mula pa kanina'y mahigpit na nakahawak sa isang porselanang garapon. Alam agad ni Sophie ang ipinahihiwatig ng mga mata ng kanyang master. Agad niyang inilapag ang garapon sa mesa. Doon napansin siya ni Caroline, at halos mabitawan ang hawak. Ikaw, hindi ba tapo ka ni Mr. Cian Bridgeton? Paanong narito ka? Napatingin din si Isaac Royce, gulat na gulat. Hindi niya namalayang ang dalagang kasama ni Marcus ay walang iba kundi si Sophie Bridgeton, ang pinakamamahal na apo ng tanyag na si Cian Bridgeton ng Hackney. Ngumiti si Sophie at magalang na bumati. Uncle Isaac, kamusta po kayo? At pagkatapos, may buong paggalang na tumingin kay Marcus. Sumama ako sa aking master. Parang pinagsakluban ng langit at lupa sina Caroline at Isaac. Ang apo ni Cian Bridgeton, tinawag si Marcus na master. Hindi yun basta pamagat, iyon ay tanda ng pagtanggap at pagkilala mismo ng isang alamat sa sining ng pagluluto. Lalong tumindi ang pananabik ng lahat. Samantala, ngumiti si Marcus kay Sophie, isang pasasalamat. Sa oras ng pagsubok, naging sandigan niya ang dalaga. Bumalik ang atensyon ni Caroline sa porcelain jar. Chef Marcus, anong laman nito? Ngumiti siya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng putaheng ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. 9 na araw itong selyado, at ngayon, lahat ng mata ay nakatutok dito. Kabilang sina Edwin Harper at Sophie, na kahit araw-araw ay natitikman ang mga pagsasanay ni Marcus, ni minsan ay hindi nakita ang nilalaman ng garapon. Sumilip si Sophie, ngunit halos magbungguan sila ng ulo ni Cassandra Royce na nakisilip din. Napaatras ito, bahagyang napahiya. Ngunit kapwa sila nagtaka, wala silang naamoy na kakaibang halimuyak, kundi isang malakas na umami ng talong. Marcus, ano ba talaga ito? Yuzisi ni Cassandra. Ito ang tomato sauce na inihanda ko gamit ang isang lihim na recipe, sagot ni Marcus. Kinuha niya ang isang kutsara mula kay Edwin at maingat na isinawsaw sa loob. Ang dating mapusyaw at malambot na talong, matapos ang 9 na araw ng pagbuburo, ay nagkulay abo itim, may malasot lang kintab na tila nag-aanyaya. Idinampi niya ang sarsa sa ibabaw ng pritong talong. Auntie, wika niya kay Caroline, maghintay lamang kayo ng kalahating minuto, at matitikman ninyo ang pinakapulidong anyo ng talong. Kinabahan sina Charles at Carl. Napagtanto nilang may mahalagang bagay silang hindi nagawa.
Sa gilid naman, napakunot ang noo ni Nathan Middleton habang palihim na sinisisi si William Turner. Muling nagsalita si Marquez habang lahat ay naghihintay. Ang sikreto ng ulam na ito ay nasa tomato sauce. Kailangang dumaan ito sa 7 araw ng pagbuburo upang magdala ng tunay na lasa ng talong. Kapag pinagtagpo ang pritong talong at ang sarsang ito, doon lamang lumalabas ang tunay na anyo ng Palas eggplant, isang antas na hindi basta pagkain, kundi isang obra. At unti-unti, sa harap ng lahat, nagsimulang matuno ang sarsa dahil sa init ng talong. Ang simpleng amoy ng gulay ay naghalo sa kakaibang linaw ng lasa, at tila may pagsabog ng samyo na kumawala, pumuno sa buong silid. Walang nakapagsalita. Si Charles na handa sanang kumontra ay napipi. Si Carl ay tulala, halos tumulo ang laway. Maging si Nathan, nakatayo sa malayo, ay nag-uumapo ang panghihinayang sa mga mata. Si Caroline, na ilang buwan nang hindi nakakaramdam ng gana, ay hindi napigil ang lunokon ang sariling laway. Ang ulam na ito, bulong niya, nanginginig ang tinig, habang ang kanyang mga kamay ay sabik na abot sa chopsticks. Ngunit bago pa siya makatikim, isang malakas na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Caroline. Ako muna ang titikim. At mula sa gilid, isang matangkad at payat na matandang lalaki ang mabilis na lumitaw. Si Sian Bridgeton mismo. Caroline, tikman ko muna bago tayo mag-usap. Isang malakas na tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng sala. Napatigil ang lahat ng panauhin, at halos sabay-sabay na lumaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Caroline. Bulong ng ilan. Lahat ay kilala si Caroline Portman, isang babaeng nasa halos 40 taong gulang, marangal, at mataas ang antas sa lipunan. Ngunit sino ang may lakas ng loob na basta na lamang siyang tawagin ng ganoon, na para bang isang karaniwang kaibigan? Mula sa kumpol ng mga bisita, pilit na sumiksik papasok si Sian Bridgeton. Walang pakialam sa mga nagulat na tingin, agad siyang lumuhad sa harap ng mesa. Kumikislap ang mga mata niya habang dinadampot ang chopstick, saka dumampot ng pagkain at isinubo. Muling nabalot ng bulungan ang buong sala. Lolo! Halos mapasigaw si Sophie Bridgeton, hindi makapaniwala. Sian Bridgeton. Gulat na tawag naman ni Isaac Royce. At sa wakas, ang matinis na tinig ni Caroline ang palm unit sa hangin. Hoy! Ibabalik mo ang pagkain ko. Nakatayo si Caroline sa gitna, suot ang isang pulang chongsam. Bagaman payat at animoy marupok, nangingibabaw pa rin ang kanyang alindog at karangyan. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang marangal na imahen niya ay tila naglaho dahil nakikipagagawan siya ng plato sa isang matanda. Mahigpit ang hawak ni Sian sa Palas eggplant. Tuloy-tuloy niyang sinusubo habang nakapikit pa sa sarap para bang isang batang hindi pwedeng agawan ng candy. Akin to. Hindi ko pa kakawalan ang pagkaing ito. Caroline, bakit ba hindi ka marunong rumspito sa matatanda? Noong bata ka, karge-karge pa kita. Mariing sigaw ni Sian. Matanda ka na nga, pero ngayon ay kaarawan ko. Ako ang bida ngayon. Sa'yo ba tama ang makipagagawan sa mismong may kaarawan? Single naman ni Caroline. Nagkatinginan si Sophie at Cassie, parehong walang lakas ng loob na makialam. Ang eksena sa harap nila ay sobra ng nakakahiya, dalawang haligi ng pamilya, nag-aagawan sa pagkain na parang mga bata. Natahimik ang buong bilya. Ang lahat ng panauhin ay hindi makapaniwala. Ang mga matataas na personalidad na ito, nagbabangayan dahil lamang sa niluto ni Chef Marcus Ashford. Napalunok ang mga nakapaligid, lalo na't umaalingasaw pa ang mabangong samyo ng pagkain. Ngunit wala ni isa man ang may tapang na makisali, alam nilang wala silang karapatan. Samantala, sina Carl Harrington, Charles Preston, at Nathan Middleton ay halos mapipi sa hiya. Kanina pa nila minamaliit si Marcus, ngunit ngayon kitang-kita nila kung paano pinag-aagawa ng mga makapangyarihan ang niluto ng batang chef. Lalong nanigas ang mukha ni Lily White, na kanina pa nakataas ang kilay sa mga luto ni Marcus, ngayon para siyang estatwang bato sa sobrang pagkagulat. Habang ang lahat ay naguguluhan, si Marcus lamang ang nanatiling kalmado. Tahimik siyang nakatingin sa eksena. Sa puso niya, hindi na bago ang ganitong tagpo, dahil sa kanyang nakaraang buhay, madalas na ipinaglalaban ng mga tao ang kanyang mga obra sa kusina. Napilitang magsalita si Isaac Royce. Bahagyang kumislap ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang asawa. Matagal nang nawala ang masayahing ugali ni Caroline dahil sa anorexia, ngunit ngayon, naroon muli ang kanyang pagiging palaban, masigla, at buhay na buhay. Dahil lamang sa isang putahe. Mr. Sian Bridgeton, mariin niyang wika, pakiusap, igalang mo naman. Ito ay hapunan ng aking asawa sa kanyang kaarawan. Ngunit ngumisi lamang ang matanda, saka tumitig ng mariin kay Isaac. Respetuhin.
Noong bata ka, ako mismo ang nag-alaga sa iyo. Hindi ko pa nga sinisingil sa iyo ang lahat ng beses na inihian mo ako noon. Natahimik ang lahat. Kahit ang mga bisita ay hindi na alam kung matatawa o maiiyak. Dito na lumapit si Marquez. Alam niyang kung hahayaan pa ito, baka mauwi sa iskandalo. Maingat niyang tinapik sa balikat ang matanda. Lolo Sian, magaan ang tinig niya, para talaga kay Auntie Caroline ang putahing ito. Pero huwag kayong mag-alala, gagawan ko kayo ng sarili ninyo mamaya. Hindi lang ito, kundi iba pang espesyal na lutuin. Napatitig si Sian kay Marquez, saka nagtanong. Sigurado ka ba, Iho? Siyempre, totoo po iyon, nakangiting sagot ni Marquez. Tahimik ang lahat habang pinakakawalan ng matanda ang plato, isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Muling napasa kamay ni Caroline ang pagkaing inaagaw sa kanya, at dahan-dahan siyang bumalik sa sofa. Muli siyang naging marangal na ginang, ngunit sa bawat subaw niya, bakas ang isang bagay na matagal nang nawala, pagkagutom. Namasa ang mga mata ni Cassie. Maging si Isaac ay hindi maitago ang pagkatuwa. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang muling nakita si Caroline na ganito kasaya sa pagkain. Ngunit habang nagaganap ang tagpong iyon, napansin ni Sian ang isa pang putaheng nasa mesa, ang gawa ni Charles Preston. Naintriga siya at agad kumuha ng tikim. Kumislap ang mga mata ni Charles. Ito na. Kapag nagustuhan ito ni Sian Bridgeton, may pag-asa pa akong bumawi. Ngunit, Fuey. Mabilis na idora ni Sian ang laman ng bibig. Nagngangalit ang kanyang mukha. Anong klaseng kalokohan to? Pagkain ba to ng tao? Matapos kong malasahan ang niluto ni Marquez, parang pakain ng baboy itong gawa mo. Sino ang gumawa nito? Abay huwag ka nang magpanggap na chef. Nanlumo si Charles Preston. Ang mga pangarap niya na sana'y bumangon muli, biglang gumuho na parang abo. Si Sian Bridgeton ay isang tanyag na kritiko ng pagkain, kilala sa buong mundo bilang isang God of Foodie. Kapag sinabi niyang ang isang putahe ay pagkain ng baboy, wala nang ibang kahulugan iyon kundi katotohanan. At ngayong inilantad niyang ang niluto ni Charles Preston ay walang pinagkaiba sa pakain sa babuyan, para na ring winasak niya ang reputasyon ng chef na iyon sa harap ng lahat. Kung ordinaryong araw lang ito, maaaring purihin pa ni Sian ang nilutong talong ni Charles. Nariyan naman ang klasikong recipe na palagi niyang binabatayan. Ngunit ngayong kaharap niya si Chef Marcus Ashford, parang itinapon ng alon ang kay Charles, lampas libong milya ang agwat ng antas. Hindi pa nakontento, nagmumag pa si Sian Bridgeton ng tubig at idinyura ito na para bang dumampi sa dila niya ang lasang hindi dapat nalalasahan kailanman. Nanlumos si Charles. Ang pag-asa niya, isang papuri mula kay Sian Bridgeton, ay maaaring mag-angat sa kanya mula lupa patungong langit. Ngunit ang nakuha niya ay sumpa at kahihiyan. Ang pinakamalupit pa, si Sophie Bridgeton mismo ang nagsiwalat. Lolo, ninakaw lamang ng chef na ito ang recipe ni Master Marquez. Ano? Biglang nagdilim ang mukha ni Sian, at sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Si Charles Preston ba iyon? May lakas ng loob kang magnakaw ng recipe. Walang hiya. Nanlamig si Charles, ngunit nagpumilit pa rin siyang magsalita. Mr. Bridgeton, baka nagkataon lamang. Ang inspirasyon ng putahe kung ito ay mula sa Dream of Red Mansion, hindi po ito pangongopya. Kalokohan. Putol agad ni Sian, tinig na parang kulog. Akala mo ba'y mangmang ako? Ang eksaktong sangkap na ginamit ni Marquez ay nandito rin sa putahe mo. Sinong maniniwala na nagkataon lang? Ang totoo, ninakaw mo ang kanyang recipe at ginawang sayang ang sarili mong pangalan. Nanginginig at pawis na pawis si Charles. Bago pa siya makapagpatuloy, dumating ang dalawang chef mula sa The Lexington Hotel dala ang mga ulam na ipinahanda niya kanina. Brother Charles, narito na ang mga signature dish ng hotel. Masayang anunsyo ng dalawa, walang kaalam-alam sa nagaganap na unos. Parang tinamaan ng kidlat si Charles. Napasubsob halos ang kanyang tuhod. Ang mga putaheng iyon, lahat ay hango rin sa kay Marquez. Maging ang amo ng hotel na si Julian Clark, na kanina'y umaasang makakalusot, ay nanlumo. Pinilit niyang itaboy ang mga ulam, ngunit napahinto nang biglang sumigaw si Sian. Sandali. Nakapikit si Julian sa takot. Mr. Bridgeton, hindi po ito kasing ganda ng kay Chef Marquez. Sayang lang. Ngunit dumilat ang mga mata ng matanda, singkit na tila tumutusok ng mga patalim. Ay lapag ninyo. Titikman ko ang bawat isa. Isa-isa niyang sinubukan ang mga putahe. At sa bawat subo, lalo pang dumidilim ang kanyang mukha. Walang hiya. Bigla niyang ibinagsak ang chopstick sa mesa. Ito raw ang Western Drunken Chicken. Kalokohan. Ito ay walang iba kundi ang Shaoxing Drunken Chicken ni Chef Marquez.
Ang tinatawag ninyong chicken and mushroom stew, yan ay mushroom stewed chicken. Ang assorted chicken dish, Dong'an chicken. At ang shredded chicken, Hongzi chicken. Lahat ito ay malinaw na kopya. Wala kayong kahihiyan. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng matanda sa buong bulwagan, at nagkagulo ang mga panauhin. Tuluyan ang nagdilim ang kapalaran ni Charles. At sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang isang kalbo at matikas na lalaki, si Norman Fletcher, Pangulo ng Camden Food Association. Charles Preston, malamig nitong wika, dahil sa kabastusan at paulit-ulit na pangungopya, ngayong gabi ay opisyal kung kinakansela ang iyong sertipikasyon bilang chef. Habang buhay ka nang hindi makakapagbalik sa mundong ng pagluluto. Ano? Nanginig si Charles, parang gumuho ang buong mundo. Ito lamang ang kanyang alam, ang pagluluto. Kung mawawala pa ito, wala nang saysay ang kanyang buhay. Kumapit siya sa huling pag-asa, si Edwin Harper, dating amo niya. Master, tulungan mo ako, kahit isang salita lang. Nagpakita si Edwin ng kaunting awa, ngunit muling itinuwid ang kanyang likod. Ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Hindi kita matutulungan. Master, halos pasiga na pagsusumamo ni Charles. Tumigil ka. Madiing putol ni Edwin. Hindi nakita apprentice. Pinutol mo na ang tali ng pagiging guro at apprentice natin noon pa. At iniwasan niya ang tingin ng dating maestro. Umalis ka na rito. Single naman ni Sian, panang puot. Parang bangkay na naglalakad, dahan-daang lumisan si Charles, duguan ang puso at durog ang dangal. Ang dating inaakalang tagumpay niya ngayong gabi, naging pinakamadilim na bangungot ng kanyang buhay. Walang sino man ang naawa. Alam ng lahat, ang nangyari ay bunga ng sarili niyang kasakiman. Ngunit kahit natapos na ang kahihiyan ni Charles, ramdam ng lahat na hindi pa tapos ang gabi. Nang lisanin ni Charles ang bulwagan, nagbuntong hininga sina Carl Harrington at Nathan Middleton. Akala nila'y ligtas na sila dahil si Charles ang napagbuntunan ng sisi. Ngunit biglang ngumiti ng malamig si Chef Marcus Ashford, at bamulong na parang patalim na sumasaksak sa hangin. Carl Harrington, ikaw ang nagdala kay Charles dito, hindi ba? Matapos itaboy si Charles Preston palabas ng mansyon ng mga Royce, inakala ng lahat na tapos na ang lahat ng kaguluhan ngayong araw. Ngunit biglang nagsalita si Chef Marcus Ashford at humarap kay Carl Harrington. Sa isang iglap, lahat ng matay sabay-sabay na tumutok kay Carl Harrington. Oo nga pala, si Charles Preston ay hindi karapat-dapat makapasok sa ganitong marangyang piging. Isa lamang siyang hamak na kusinero. Ang tanging dahilan kung bakit siya naririto ay dahil kay Carl Harrington mismo. At ngayon, paano siya makakawala sa pananagutan? Lalong lumala ang sitwasyon nang maalala ng lahat ang sinabi ni Carl Harrington kanina, ito'y isang recipe na pinaghirapan kong hanapin. Isang linya na ngayon ay tila matalim na punyal na tumatarak pabalik sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Carl, agad na nagpanik. Pawis ang dumaloy sa kanyang noo. Hindi ko alam na plagiarized pala ang recipe ni Charles Preston mula sa'yo, Marcus Ashford, talaga. Wala akong alam. Pero hindi ba't itinuring kitang kaibigan? Nakalimutan mo na ba? Noong umalis ka ng lungsod kasama si Cassie, ako ang nagpahiram ng kotse sa inyo. Sandaling ngumiti si Marcus Ashford, tila ba totoong ang nagpapasalamat. Ngunit ang sumunod niyang salita'y mas matalim pa kaysa sa mga titig ng lahat. Oo, nagpapasalamat ako. Pero ngayon, gagamitin mo ang recipe ko laban sa akin. Hindi ba't mali iyon? Nalaglag ang balikat ni Carl, halos malunod sa sariling kaba. Hindi niya kayang sabayan ang talas ng isip ni Marcus, isang veteranong may 30 taon ng karanasan. Marcus Ashford, biglang singit ni Kevin Harrington, pilit inililigtas ang anak, ang totoo, ang gusto lang naman ni Carl ay makibahagi sa kaarawan ni Miss Portman. Kinuha niya si Charles Preston para maghanda ng putahe, hindi niya alam na ninakaw nito ang iyong recipe. Lugi rin siya sa ginawa ng batang iyon, hindi ba, Carl? Why yes. Tama iyon. Mabilis na sabat ni Carl, halos magmakaawa. Itinuring ko si Marcus na kaibigan. Hindi ko siya kakalabanin kailanman. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sumabat si Sophie Bridgeton, malamig ang tinig na tila punyal. Kung ganun, bakit noong nagbukas kami ng bagong restaurant, nagdala ka ng mga tauhan para manggulo? Nanigas ang katawan ni Carl, natulala. Ako? Ang totoo, gusto ko lang bumati kay Marcus noon. Bumati. Single ni Sophie, may hawak pang pamaypay na tila sandata ng isang reyna. Kung bumabati ka, bakit may dala kang mga siga na may baseball bat? Kung hindi ko kayo naitaboy noon, wasak na sana ang restaurant ng master ko. Muling nanlamig ang paligid. Ang lahat ay napalingon kay Sophie na waring muling nabuhay ang apoy ng kanyang galit.
May ganun pa palang nangyari. Singit ni Sian Bridgeton, malamig ang tinig ngunit halata ang matinding pag-aalala. Sophie, hindi ka ba nasaktan? Lolo, huwag kang mag-alala. Ang mga ganitong hampas lupa, hindi ko binababa ang sarili ko para seryosohin sila. Malamig ang sagot ng dalaga, parang walang nangyari. Napapikit si Marcus Ashford. Sa isip niya, kung hindi man sanay si Sophie sa pagiging waitress, bagay na bagay siyang maging bodyguard o siga. Kung hindi lamang ligtas si Garrett Stone at ang restaurant ni Marcus, ibang usapan na ito, muling dumagundong ang tinig ni Sian Bridgeton. Ang malamig na titig niya ay tumarak kay Carl Harrington, na ngayon nanginginig na parang kandilang malapit ng matuno. Napatitig si Carl sa kanyang ama, umaasang maliligtas pa. Ngunit nang makita niya ang nagngangalit na mukha ni Kevin Harrington, halos mabali ang kanyang tuhod sa takot. Kahit si Kevin ay galit na galit, hindi niya alam na pati paninira sa restaurant ay ginawa ng anak niyang ito. Normal lang naman na mag-away ang mga kabataan, biglang lumamlam ang tinig ni Isaac Royce, tila ba binabawasan ang bigat ng tensyon. Napatingin ang lahat sa kanya, ang tunay na haligi ng gabing iyon. Sa unang pahayag niya, bahagyang gumaan ang mukha ni Kevin at Carl Harrington, may kaunting pag-asa. Ngunit agad ding nagbago ang lahat ng lumalim ang boses ni Isaac Royce at muling nagnitngit ang anyo. Ngunit ngayon, sa mismong kaarawan ng asawa ko. Magdadala kayo ng kaguluhan at magnanakaw ng recipe para ipakin kay Caroline Portman. Sobra na. Mr. Royce, isang malaking misunderstanding ito, nagmamadaling paliwanag ni Kevin, halos yumuyuko sa takot. Misunderstanding. Bulyo ni Isaac, at ang bigat ng kanyang presensya ay tila bumagsak sa buong bulwagan. Kung lahat ay dedaan na lang sa salitang misunderstanding, wala nang saysay ang batas at respeto sa mundong ito. Napilitang yumuko si Kevin, pinapaba ang sarili para mailigtas ang anak. Mr. Royce, inaamin kong nagkamali ang anak ko. Ako na ang hihingi ng paumanhin para sa kanya. Ngunit mariing itinuro ni Isaac si Marcus Ashford. Hindi ako ang dapat niyong lapitan. Sa kanya kayo humingi ng tawad. Sa mismong chef na si Marcus Ashford. Parang binagsakan ng kulog sina Kevin at Carl. Apologize sa isang kusinero. Para sa kanila, ito'y pinakamalaking kahihiyan. Ngunit wala silang magawa. Dahil sa utos ng haligi ng pamilyang Royce, napilitan silang lumapit kay Marcus Ashford. Marcus, nanginginig ang tinig ni Carl, pilit pinipigil ang galit na nakatago. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo ako. Mr. Ashford, dagdag pa ni Kevin, halos naglalaway ang dignidad, ako na ang humihingi ng paumanhin. Hindi na mauulit. Tahimik ang lahat, naghihintay kung paano tatapusin ni Marcus ang tagpong ito. Ang inaasahan ng karamihan, hindi niya ito basta palalampasan. Ngunit nginitian lamang sila ni Marcus. Sige. Pinapatawad ko kayo. Nagulat ang lahat. Pinatawad niya. Ganoon lang. Ngunit agad na lumalim ang ngiti ni Marcus. May kislap sa kanyang mga mata, malamig, mapanganib. Pero bago ko tuluyang kalimutan ang lahat, sabihin mo muna, Carl, sino ang nagsabi sa'yo na kaya kong gamutin ang anorexia ni Auntie Caroline ngayong gabi? At sa tanong na iyon, lihim na dumapo ang tingin ni Marcus kay Nathan Middleton. 9 na araw ang nakalipas, si Chef Marcus Ashford mismo ang nagsabi na kaya niyang magluto ng putahing makagagamot sa anorexia ni Caroline Portman. Kaunti lamang ang nakakaalam noon. Kaya nang dalhin ni Carl Harrington si Charles Preston para iharap ang kanilang eggplant dish kay Caroline, malinaw na may nagbunyag ng sikreto. At hindi na kailangang hulaan kung sino, si Nathan Middleton ang utak nito. Galit na galit ang lahat sa kasinungalingan at kahihiyang dinulot ni Charles at Carl, pero hindi pa iyon sapat para kay Marcus. Batid niyang dalawa lamang silang kasangkapan, mga pawn sa mas malaking laro na pinaplano ni Nathan. Kaya nang tanungin niya si Carl, ang layunin ay malinaw, ilabas sa bibig nito ang pangalan ni Nathan Middleton. Nangamba si Carl. Tumitig siya sandali kay Nathan, na sa isip niya ay parang isang nakatatandang kapatid. Dati, wala siyang tapang para ipagkanulo ito, ngunit sa bigat ng sitwasyon ngayon, nagpasya siyang isubo si Nathan upang iligtas ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna na si Nathan, malamig pero banayad ang tinig. Hindi ko sinasadya, ako ang nakapagsabi. Nagulat ang lahat. Napalingon sila kay Nathan, na tila napakatapat at mapagkumbaba habang humaharap kay Marcus. Si Carl na may natigilan, biglang kinurot ng konsensya, handa na sana siyang ipagkanulo si Nathan, ngunit eto at ipinakita nitong siya'y loyal, na handang akuan ang lahat. Lumapit si Nathan sa gitna, nagpatuloy. Noong gabing iyon, dala ng kalasinggan, nabanggit ko sa harap ni Carl ang tungkol sa taya ni Chef Marcus para sa anorexia ni Auntie Caroline.
Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Marquez. Matalino si Nathan. Alam niyang natuklasan na ni Marquez ang kanyang bitag, kaya mabilis siyang lumihis ng landas, itinulak niya ang lahat ng sisi kay Carl. At sa sobrang husay ng kanyang pag-arte, marami sa mga panauhin ang naniwala. Pero hindi si Marquez. Napangisi lang siya. Kahit gaano kagaling ang pagkukunwari ni Nathan, alam niyang hindi ito makakatakas ngayon. Samantala, doon na pumutok ang galit ni Carl. Naramdaman niyang ipinagkanulo siya, at hindi na nakapigil, namula ang mukha, at bigla niyang sinuntok si Nathan sa pisngi. Niloko mo ako, hayop ka. Nagkagulo ang mga bisita, napaigtad si Nathan at napaatras, ngunit agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Hawak ang pisngi, tumitig siya kay Carl na may lungkot sa mga mata. Kung hindi ko sana nasabi ang bagay na iyon, hindi ka malulubog dito. Ako ang may kasalanan, hindi ba? Kalokohan. Lahat ng ito'y utos mo. Sigaw ni Carl, nanginginig ang boses habang ipinapaliwanag sa mga tao. Pero bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, sinapawan agad siya ni Nathan. Hindi mo ba't narinig mo ito mismo sa nightclub, habang tayo'y umiinom? Hindi ba totoo iyon? Nadala si Carl. Halos automatic ang sagot niya, oo, pero. At agad ding pinutol ni Nathan. Kung ganun, ano pa ang ide-deny mo? Nauwi ito sa sagupaan ng salita, ngunit halatang talo si Carl, hindi niya kayang tapatan ang bilis ng isip ni Nathan. Enough! Sigaw bigla ni Isaac Royce, nangingibabaw sa lahat ng ingay. Masyado na kayong naggugulo. Huwag niyo akong kalimutan, ito ang tahanan ko, at kaarawan ng asawa ko ngayon. Namula sa hiya si Kevin Harrington, agad niyang hinatak ang anak. Mr. Royce, pasensya na. Nadala lang ang anak ko. Ngunit malamig ang tingin ni Isaac. Ilabas mo ang anak mo ngayon din. Wala akong pakialam kung anong dahilan. Hindi ko pahihintulutan na bastyusan ang tahanan ko. Walang nagawa si Kevin kundi sampilan ang anak niya sa harap ng lahat. Ikaw. Hangal. Sinira mo lahat ng pinaghirapan ko. At dali-dali silang lumabas ng mansyon, iniwan ang bulungan ng mga bisita na alam na bagsak na ang pamilya Harrington. Ngayon, lahat ng mata ay bumaling muli kina Marquez at Nathan. Ano ang mangyayari sa kanilang dalawa? Sino ang talagang mananagot? Lumapit si Nathan kay Marquez, hawak pa rin ang namumulang pisngi. Marquez, ako na ang may kasalanan. Aminado ako na natalo ako. Ang taya nyo kay Cassie, panalo kayo. Wala na akong tutol. Tumingin siya kay Cassandra Royce, at may ngiting tila mapait ngunit maginoo. Cassie, huwag mo nang kalimutan ang pangako mo kay Chef Marquez. Sundin mo na siya. Nag-init ang pisngi ni Cassandra. Hindi niya akalaing mauuwi sa ganito. Noon, biro lang sa kanya ang kondisyon. Pero ngayon, malinaw, kailangan niyang tumyupad. Ngunit si Marquez, hindi pa kontento. Alam niyang ang pag-amin ni Nathan ay isa lamang paraan para makaligtas. Kaya bigla siyang lumingon kay William Turner na nasa tabi-tabi lang kanina. William, malamig ang tinig ni Marquez, magkano ang binayad sa'yo ni Nathan para nakawin ang recipe ko? 100,000 ba? Halos hindi na makapagsalita si William, nanginginig na ang tuhod. Hay hindi po, hindi ganon kalaki. So 4 na po. 40,000 lang. Malalim ang ngisi ni Marquez, habang nakatingin ng diretso kay Nathan. Ganito ka ba ang tingin mo sa akin? Sa halagang ganyan lang, ipapahamak mo na ako. Nagkatinginan ang lahat ng panauhin, halos hindi makahinga sa tensyon. Tahimik ang buong bulwagan, tanging titig ni Marquez kay Nathan ang nangingibabaw. At doon bago matapos ang kaarawan ni Caroline Portman, isang tanong ang nakabitin sa hangin, paano sasagutin ni Nathan ang akusasyong iyon?